Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo, no, Sara Duterte versus Barry Gutierrez. At sinato Attorney Laila De Lima versus Robin Padilla. Mukhang sapol na naman itong dalawang Sara na to at saka si Robin. Di ba? So, para hindi tayo magtagal mga ka-action at bago ho tayo magtuloy-tuloy, basahin na po natin ang banat ni Barry Gutierrez dito kay Sara Duterte. At ang banat ni Attorney Laila De Lima sa kay Robin Padilla. Ito naman kasing mga ito, masyado kasi kayo nagpapahalatang dalawa eh. Kaya ho kayo napupuna ng taong bayan eh, di ba? Ay, shoutout nga pala dyan sa mga bashers ko dyan. Kilig na ba mga bones nyo? Parang gusto nyo na bang manggigil sa akin? Okay lang ho yan. Karapatan nyo po dyan mag-comment, ha? Pero uminom po kayo ng tubig, ha? Baka sa sobrang yung panggigigil sa akin, ma-high blood ho kayo, wag naman sana. No? So ito na ho, mga ka-action, mga kakampeng. Basahin na ho natin. That Sara Duterte say P2 immediately issue a statement on Badoy and Zeles, but remains completely silent on China harassment Filipinos and the West Philippine Sea. Tell us all we need to know about her priorities as a public official. Attorney Barry Gutierrez. Diba? Hindi lang taong bayan, Vice President, ang nakakapansin mo sa patuloy mo na pagtikom-tikuman ng bibig mo sa West Philippine Sea. Maliwanag na maliwanag mga ka-action, mga kakamping, na ito si Vice President ay nagbubulag-bulagan at nagbingi-bingihan dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Yan ba yung gusto nyo na maging isang presidente ng Pilipinas sa darating na 2028 elections? Magmarangno na kayo. Magmulat na ho kayo. Ngayon nakikita nyo na kung anong klaseng taong kung anong klaseng Vice President mayroon ho tayo. 'Di ba? O kayo sa mga supporters diyan, nakarinig ba kayo na nag-react itong inyong iniidolo about sa problema sa West Philippine Sea? Walang-wala. Nakakahiya naman, Vice. No? Pero ang mga taga-suporta mo wala lang ho. Dahil nga po sila, mga syunga-syunga. Oo, di ba? At hindi lang po tikom ang bibig sa West Philippine Sea. Lalo naman mas tikom ang bibig niya sa usaping 125 million na kung saan naghihintay ang Supreme Court ng kanyang kasagutan about sa kanyang kinasasangkutan na issue about sa 125 million nga ho. Kasi itong Makabayan Block is nagpasa ng petition laban dito kay Sara Duterte na i-declare na unconstitutional ang pag-transfer ng pera sa OBP. Hanggang ngayon wala pa po silang binibigay kung anong masasabi nila. Paano man po magbibigay sila ng kanilang paliwanag? Hindi nga ho nila alam kung paano magpaliwanag sa taong bayan, kung paano nila binulsa, di ba? So ito ho, proceed po tayo dito kay Boy Sili at versus Attorney Laila De Lima ho, mga ka-action. Ito naman kasi si Boy Sili na hinahangaan nyo, totally wala na humahanga nito. Bugbog na to sa taong bayan di ba? Ito si Boy Sili, umaangal nga ho sa nasabing investigation ng US laban kay Kibuloy nga ho, mga ka-action. Dahil daw nagsunod-sunuran na human po ang Pilipinas sa US. Pero bago po natin siya buljakin, basahin na po natin ang pagsupalpal sa kanya o pagpaparinig sa kanya ni Attorney Laila De Lima. Dapat lang imbestigahan ang mga akusasyon ng karahasan at pang-aabuso laban kay Pastor Kibuloy. No one is untouchable.
religion or quasi-religion cannot be a shield for commission of crimes. Kung ano-ano lang naman kasi lumalabas sa bibig ni Robin Padilla. Ewan ko sa'yo, hindi ka na ba nahiya dyan? Bumaba ka na nga dyan, Robin Padilla. Gusto ko lang iparinig sa'yo o iparating, Mr. Robin Padilla, magkaiba ang habol ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng US. Dito sa Pilipinas is may mga pananagutan si Kibuloy. At may hawak-hawak na testigo si Senador Risa Hintuberos. At magkaiba naman ang kaso niya doon sa US. Bagkus magkapari-parehas. Ha? Totally, ang mga kasama ni Kibuloy sumuko na. Pero ito na lang si Kibuloy ang hindi pa sumusuko. Pero hayaan nyo po, ha? Lilitisin po siya magmula sa March 2024 hanggang November 2024. Di ba? Mr. Robin Padilla, alamin mo muna ang totoo bago ka dumakdak dyan. Kasi bawat dakdak mo is kahihiyan ng sarili mo. Di ba? Ano? May mukha ka pa bang iharap sa taong bayan? Eh, puro ka naman palpak. Di ba? May nagawa ka na ba? Wala pa. Puro ngaw-ngaw dyan sa Senado ang naririnig namin. Di ba? Eto naman. Uulitin ko ha. Magkaibang investigasyon dito sa Pilipinas at investigasyon ng Amerika. Magkaibang kaso yun. Dahil may mga inabuso dito si Kibuloy sa Pilipinas. At may hawak-hawak na testigo si Senadora Risa Hintuberos na yon yung magpapakulong. Kung makalusot man siya dito sa Pilipinas, hindi siya lulusot sa Amerika. Di ba? Sus, Diyos ko po. Ewan ko lang sa bansang Pilipinas bakit may mga senador na ganitong mag-isip. Diyos ko, hindi ka na po sana naging Senador Robin Padilla, nakakahiya ka na talaga. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.